Hey mga brods, may balita nga tayo dito po kay Tony Bishop. Yes, alam din naman natin ng SMB hindi pa rin mawawala sa kanila yung pagiging gutom sa kampeonato sa mga next conferences natin. Alam din naman natin na may laro pa sila ngayon sa All Filipino Cup against Ginebra sa ngayong semifinals, pero gusto pa rin manalo ng SMB kapag hindi man sila pinalad ngayong conference ngayong All Filipino. Gusto nilang kunin yung Governors Cup 2025. Kaya ngayon, gusto nilang kunin eto pong si Tony Bishop, yung 6'6" na talagang legend na import na dito sa atin sa PBA. 6'6", yes. Pasok naman si Tony Bishop dahil 6'5" or 6'6" din ang height nito. Ang ating height limit sa Governors Cup, 6'6". Sino ba namang hindi makakakilala kay Tony Bishop? Dating import lang din naman ito ng Meralco Bolts noong 2021 to 2022 at sila lang din naman yung contender na nakalaban ni Justin Brownlee at pinasakit din ng ulo ng Ginebra dahil si Tony Bishop talaga ay magaling at magiting na import mga kabrods. Pero yun, kahit talo sila, binigyan pa rin niya ng magandang laban si JB at siya yung sumusunod na malakas na Justin Brownlee dito sa PBA at naglaro na rin sa Barangay Ginebra San Miguel. Itong si Bishop taong 2023 to 2024 season nakuha na ito dati ni Boss Al Francis Chua at ito, madali na lang itong pabalikin ulit dahil may mga reports and rumors nga tayo na ito pong si Tony Bishop may mga ilang pictures ito sa social media na nakasuot ng Ginebra short. Yes mga kabrods, dahil ito baka pahiwatig na babalik ulit ito ng PBA. Kaya ang San Miguel Beermen ay naghahanap din sila ng mga anti-Justin Brownlee mga kabrods, dahil pag Governors Cup ang laging kumakamada si Justin Brownlee, hari ng Governors Cup yan. Kaya kailangan nila ng katulad ni Tony Bishop na in terms of scoring, in terms of defense, footwork, skill set, parang talagang pang Justin Brownlee yung galawan din ni Tony Bishop. Napatunayan niya yan nung nireplace niya si Brownlee sa Barangay Ginebra San Miguel as their import sa Governors Cup last year. Kaya pag ito yung nakuha naman ng SMB na kahit edad na ito ay 35 years old na rin, mga kabro, si Brownlee nga 36, kaya kayang-kaya pa rin ni Tony Bishop yan makipagsabayan sa mga batang imports. And one of the best import din naman ito ng PBA, ito pong si Bishop, kahit hindi pa ito nagkakaroon ng kampyonato sa PBA. Kaya baka itong SMB na ang makakatulong din kay Bishop na makakuha ng titulo at matutulungan din ni Bishop ang SMB na makakuha ulit ng title mga kabros yung Governors Cup 2025 dahil ang hari na naman ditong defending champions dito ang TNT Tropang Giga na naman. Kaya kailangang makakuha ito ng SMB kung di man sila pala rin. At pag natalo sa Barangay Ginebra San Miguel, si Tony Bishop ng the best fit para sa kanila mga kabrods. Huli na ng pinaglaruan yung Vaqueros de Bayamon. Yun na yung huli, 2024. Ngayon 2025, wala pa nga tayong trusted websites talaga na ito pong si Bishop mayroong under contract ng isang liga. Kumbaga, nag-take a break muna. Ito pong si Tony Bishop ngayong 2025. Kaya madali na ito sa SMB dahil wala pang kupunan si Bishop mga kabrods. Kaya dapat ang Beermen kinakausap na or kung willing talaga silang kunin si Bishop or kung gusto nila talaga magkaroon ng kampyonato ulit, why not si Tony Bishop ang kunin nila? Hindi man siya nag-fit sa Meralco, hindi man siya nag-fit sa Ginebra, or baka sa SMB ito makakakuha talaga ng championship title dito sa PBA mga kabrods. Tony Bishop, kakaibang manlalaro rin ito mga kabrods. Kaya parang identical na player ni Justin Brownlee ito. Kaya komento mo lang, opinion mo dito mga brods kung si Tony Bishop bang karapat dapat maging import ng SMB sa ating paparating na Governors Cup 2025. Kaya komento mo lang opinion mo dyan mga kabrods. Dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga kabrods. Ito na nga, sabi sa mga reports and rumors natin, Jordan Bell. Yes, ito na nga yung dumating na import nga daw ng Barangay Ginebra San Miguel. Yes, ito pong 6'7" NBA player na ito. Ito yung pwede talagang maging possible replacement import ni Justin Brownlee sa paparating na Governors Cup 2025 ng Barangay Ginebra San Miguel. Alam din naman natin, focus sila ngayon sa bakbakan nila against SMB ngayong semifinals round. Pero syempre, gusto rin naman nilang secured na kung sino ba ang pwede nila maging import sa Governors Cup next season. Dahil pag hindi nga sila pinalad against SMB ngayon, yun ang kukunin nilang kampyonato, yung Governors Cup. Kaya itong si Jordan Bell
mga kabrods, ang isa sa mga former NBA player. And hindi lang basta-basta NBA player, nakapag-champion na rin ito sa Golden State Warriors taong 2018 kasama sina Curry and Kevin Durant. Kaya nga malakas na rin ito pong si Jordan Bell, may experience ng NBA champion pa at pwede pa maging replacement import ni Justin Brownlee. Bakit? 30 years old lang naman ito pong si Jordan Bell. So halos nasa prime pa rin niya ito. Early 30s. So talagang yung conditioning neto ay naandun pa rin mga kabrods. Ang dami na rin mga NBA teams na napunta neto, hindi lang naman Warriors. Punta na rin ng Minnesota, Memphis at Wizards. Tapos hindi lang yan, bumalik siya sa Warriors noong taong 2021. Tapos huli na niyang pinaglaruan yung Chicago Bulls noong NBA season 2021 to 2022. Yun na yung huli niyang NBA player. So medyo fresh pa. 3 years lang naman yan yung last NBA stint niya, kaya nandun pa rin yung conditioning neto. Yes, ito yung high flyer ng Warriors na isa sa mga rebounder nila, shot blocker, at maganda ang court vision. May mga reports nga tayo rin noong mga taong 2023 na ito pong si Jordan Bell ang isa nga sa mga nare-reports na pupunta ito at magiging import ng isa sa mga SMC group mga kabros ko. Kahit anong kupunan yan, Ginebra, Magnolia, SMB. Kaya nga ito yung pinakamalapit na pwedeng maging import ngayong Governor's Cup dahil papasok din naman siya sa height limit dito. Yes, listed as 6'7" ito sa NBA. Pero ang sukatan kasi sa NBA mga kabrods with shoes. Yes, may sapatos sila pag sinusukatan sila, pero sa PBA naman ay tinatanggal yung sapatos. Kaya kung magtataka ka, may mga 6'7" na nakakalusot sa mga Governors Cup conferences ng PBA. Dahil nga, yun yung mga former NBA player or yung mga liga na pinaglaruan nila ay may sapatos pag sinusukatan sila. Dito sa PBA, wala. Kaya pasok na pasok yan si Jordan Bell, 6'6". Ang magiging height niyan kapag walang sapatos mga kabrods. Kaya pwede sa Barangay Nebra San Miguel ito. At kung tutuusin, ikukumpara mo kay Justin Brownlee at Jordan Bell, sino bang magaling sa kanila? Mga kabrods, magkaiba naman sila ng galing. Si Justin Brownlee, more on scoring. Ito pong si JB. Pero ito pong si Jordan Bell, more on hustle, more on defense, more on rebounds, and more on dunks. Yan din kasi yung skill set ni Jordan Bell kung saan siya nakilala bilang isang champion ng Golden State Warriors sa NBA. So well, possible ba na mag-champion ng Ginebra pag si Bell ang makukuha nila? Yes din mga kabrods, dahil sa mga past highlights din neto, lalong-lalo na itong current koponan niya dito sa Indiana Mad Ants sa NBA G League, ay ganun pa rin yung conditioning neto ni Jordan Bell. Maganda pa rin yung court vision, maganda pa rin yung high flying skills din neto, high leaper pa rin, great defender, great blocker, great dunker pa rin. Yes, andyan pa rin yung laro niya dahil hindi pa naman din matanda ito, 30 years old lang, while si Justin Brownlee ay 36 na mga kabrods. Kaya ito, mas okay itong kunin ng Ginebra kung gustuhin nilang magkaroon ng long-term import in the future, dahil sabi nga nila, kailangan maghanda na sila once na patanda na si Justin Brownlee. At ito, nagkakaedad na rin. Kaya ikaw mga brods, sa tingin nyo ba, sino bang karapat dapat maging import ng Ginebra? Si Justin Brownlee pa rin na edad 36? At syempre, kayang-kaya pa rin naman makipagsabayan, or mas batang Jordan Bell na nakapag-champion pa sa NBA? Kaya komento mo lang opinion mo dito mga brods. Di isa-isa natin yan. Salamat po sa panonood mga brods. This is Kings Basketball. Yun lang. I'm out.